Pangalawa, unusual din, no, na nagkatugma, no, yung testimonya ni Ramil Madriaga at saka nitong ating first witness, who is the bank manager, no. Tama, 4 na bag ni pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma, no, sa testimonya ngayon ng ating bank manager. So again, no, there's a striking coincidence. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. He mentioned that they will also provide a red Mazda sedan, which will be used to deliver the money to the office of the Ombudsman. At around past 3 or 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel Achica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer Gina Acosta. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Magandang umaga ulit sa ating lahat, no? Ngayong araw, nakita naman natin, nagsimula na tayo sa pagpresenta ng ebidensya paukol sa Article 1, no? Ito ho yung usapin ng confidential funds na umaabot na kalahating bilyon sa Office of the Vice President and more than 100 million pesos sa Department of Education. No? Sa naging pagdinig ngayong umaga, mayroon tayong narinig na napaka-importanting detalye magmula sa testigo natin na isang branch manager ng Land Bank. No? Ulitin natin, itong bagay na ito hindi nanggaling sa prosecution, hindi nanggaling sa politiko, hindi nanggaling sa anumang panig. Ito ay nanggaling sa isang career banker. Nang tinanong siya, no, ukol dun sa mga naging withdrawals ng funds ng Office of the Vice President, no, maliwanag ang kanyang naging kasagutan. Ang sabi niya, these withdrawals were unusual. In fact, she even said, no, she confirmed that she could consider it as a once in a lifetime, no? Dahil nga sa halos 3 dekada na pagtatrabaho niya, no, dito sa Land Bank, sinabi niya first time ito na nakakita siya ng cash withdrawal amounting to 125 million pesos, no? At sinabi din niya hindi lang unusual yung fact na ganito kalaking amount, pati yung fact na ito ay withdraw at hindi dineposit ang cheque sa isang account, no? At hindi lang ito isang beses nangyari, no? 4 beses na nangyari ito, no? Doon sa quarterly withdrawals. So, simula pa lang ho ito, no? At patuloy ho natin, no, pakinggan at subaybayan ang magiging testimonya pa ng mga susunod na testigong iupo natin paukol sa napaka-importanteng bagay na ito. Salamat. Alright, we're ready to accept your questions. Gab, start the ball rolling. Sir, first question lang po. Kasi may nabanggit po kanina si Bank Manager Constantino na nilagay daw po sa 4 na duffel bag yung mga pera na winidraw, yung 125 million. Curiously, sir, nung hearing sa House Committee on Justice,
si Ramil Madriaga, sinabi niya rin na 4 na duffel bag yung pinaglagyan ng pera at nakadivide daw na tatlong 30 million at isang 35 para 125. Do you think, sir, ito malakas na ebidensya na to prove na nagko-corroborate yung sinabi ni Constantino at ni Madriaga? Kasi si Madriaga, April pa niya sinabi yun eh. Ito, ngayon niya lang sinabi, so nagtugma. Well, una-una, sana maintindihan mo, no, kailangan natin mag-ingat doon sa mga kasagutan natin na pwedeng it could touch on the merits of the case. No? Since hindi pa naupo na testigo si Madriaga sa pagdinig na to, we will refrain making comments at this time. For now, let's focus on the testimony of the land bank manager, which we just heard this morning, no, na naging maliwanag ang sagot niya. Nakita niya ng personal itong mga cash withdrawals na to at nung tinanong siya, sinabi niya linagay ito doon sa mga 4 bags which she described earlier. Dagdagan ko lang yung sagot ni Attorney Jay, no? Wala naman akong subjudice, kaya pwede kong masagot yan. Alam mo, gaya ng sinabi ng ating first witness na yung kanyang nakitang encashment, no, in the amount of 125 million is unusual, no, sa loob ng kanyang 3 dekadang karir o karera sa loob ng land bank. Unusual ito because normally ang mga encashment sa kanila ay hindi naman umaabot ng ganito kalaki, no. Na isa yan na dapat ma-emphasize natin. Pangalawa, unusual din, no, na nagkatugma, no, yung testimonya ni Ramil Madriaga at saka nitong ating first witness who is the bank manager, no. Tama, 4 na bag ni pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma, no, sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it, na merong ganitong klaseng information na naibahagi ang ating bank manager sa ngayon at ang naibahagi din ni Ramil Madriaga nung panahon ng April, nung siya'y humarap sa Kongreso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.